at sa pamamagitan ng salita ng Diyos na buo ang isa sa ating mga confession, ang Heidelberg Catechism. At bago natin basahin ang nag-iisang tanong at sagot sa ilalim ng Lord's Day 47, ay atin po munang buklatin. Samahan ninyo akong buksan ang inyong mga Biblia sa aklat ng Ezekiel. Ezekiel. Buksan natin sa chapter 36 bilang ating scripture reading. Ezekiel chapter 36. Ang ating babasahin ay mula verse 16 hanggang verse 38. Ganito ang sinasabi ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, Anak ng tao, noong naninirahan ang sambahayan ni Israel sa kanilang sariling lupain, kanilang dinungisan ito ng kanilang lakad at mga gawa. Ang kanilang kilos sa harapan ko ay naging parang karumihan ng babae sa kanyang kapanahunan. Kaya aking ibinuhos ang aking puot sa kanila dahil sa dugo na kanilang pinadanak sa lupain at dahil sa paglapastangan nila dito sa pamamagitan ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Aking ikinalat sila sa mga bansa at sila'y nagkawatak-watak sa mga lupain. Ayon sa kanilang lakad at ayon sa kanilang mga kilos ay hinatulan ko sila. Ngunit nang sila'y dumating sa mga bansa, saan man sila dumating, kanilang nilapastangan ang aking banal na pangalan sa pagsasabi ng mga tao tungkol sa kanila. Ang mga ito ang bayan ng Panginoon, ngunit kailangan nilang lumabas sa kaniyang lupain. Ngunit isinaalang-alang ko ang aking banal na pangalan na nilapastangan ng sambahayan ni Israel sa mga bansa na kanilang pinuntahan. Kaya sabihin mo sa sambahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ito alang-alang sa inyo, o sambahayan ni Israel, na malapit na akong kumilos, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. Aking pawawalang sala ang aking dakilang pangalan na nilapastangan sa mga bansa, na inyong nilapastangan sa gitna nila. Malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon, sabi ng Panginoong Diyos, kapag sa pamamagitan ninyo ay pinawalang sala ang aking kabanalan sa harap ng kanilang mga mata. Sapagkat aking kukunin kayo sa mga bansa at titipunin ko kayo mula sa lahat ng lupain at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Kayo'y magiging malinis sa lahat ninyong karumihan at lilinisin ko kayo sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking lilinisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Kayo'y maninirahan sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Lilinisin ko kayo sa lahat ninyong karumihan. Aking patutubuin ang trigo at aking pararamihin
at hindi na ako magpaparating ng taggutom sa inyo. Aking pararamihin ang bunga ng punong kahoy at ang anis sa bukid, upang hindi na kayo muling magdanas ng kahihiyan ng taggutom sa mga bansa. Kung magkagayoy, inyong maaalala ang inyong masasamang lakad at ang inyong mga gawa na hindi mabuti. Kayo'y masusuklam sa inyong sarili dahil sa inyong mga kasamaan at mga karumal-dumal na gawa. Hindi alang-alang sa inyo na ako'y kikilos, sabi ng Panginoong Diyos. Alamin ninyo iyon. Kayo'y mahiya at malito dahil sa inyong mga lakad, o sambahayan ni Israel. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa araw na aking linisin kayo sa lahat ninyong kasalanan, aking patitirahan ang mga bayan at ang mga gibang dako ay muling matatayo. Ang lupain na naging sira ay mabubungkal sa halip na sira sa paningin ng lahat ng nagdaraan. At kanilang sasabihin, ang lupaing ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden. At ang sira, giba at wasak na mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader. Kung magkagayoy, malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot ninyo na akong Panginoon ay nagtayo ng mga guhong dako at tinamnan ko ang dakong sira. Akong Panginoon ang nagsalita at aking gagawin. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Bukod pa dito ay hahayaan ko ang sambahayan ni Israel na humiling sa akin upang gawin ito sa kanila. Paramihin ang kanilang mga tao na parang kawan, tulad ng kawan para sa paghahandog, tulad ng kawan ng Jerusalem sa kanilang mga takdang kapistahan. Gayon mapupuno ang mga gibang bayan ng mga kawan ng mga tao at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Ngayon sa tanong at sagot 122, ganito ang sinasabi. Ano ang unang petisyon? Sagot, sambahin ang pangalan mo. Ibig sabihin, bigyan kami una ng tamang pagkakilala sa iyo. At upang pakabanalin, luwalhatiin at papurihan ka sa lahat mong mga gawa, kung saan ang iyong kapangyarihan, karunungan, kabutihan, katarungan, kaawaan at katotohanan ay malinaw na ipinakita, at higit pa rin upang maisaayos at maituon natin ang ating buong buhay, ating mga saloobin, mga pananalita at mga pagkilos upang ang iyong pangalan ay hindi kailanman malapastangan. Ngunit sa halip ay mabigyan ka namin ng karangalan at kapurihan. Mga minamahal na kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, binuod sa Lord's Day 36 ang third commandment. At naway itong Lord's Day 36 na ito ay sariwa pa sa ating mga kaisipan. Na doon ay sinasabi sa tanong 100, ang paglapastangan ba sa pangalan ng Diyos sa pamamagitan ng panunumpa at pagsumpa ay isang karumal-dumal na kasalanan na ang kaniyang puot ay nagpupuyos laban sa kanila na hindi nagsisikap sa abot ng kanilang magagawa na iwasan at ipagbawal ang gayong pagsumpa at panunumpa? Ang sagot, walang pag-aalinlangan na walang kasalanang hihigit pa o mas makapag-uudyok sa Diyos kaysa sa paglapastangan sa kaniyang pangalan.
Kaya tayo na mga mananampalataya, tayo na mga Kristiyano ay tinawag ng Diyos upang ipagtanggol ang karangalan at ang kabanalan ng ating Panginoon. Ito'y itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na ating ipanalangin sa unang kahilingan o sa unang petisyon na pakabanalin ang pangalan mo, pakabanalin ang pangalan ng Diyos, na sa lahat ng aspeto ng ating buhay, dapat alalahanin natin palagi ang reputasyon ng Panginoon. Dahil hindi lamang ito tungkol sa ating mga sinasabi o lalo partikular sa pananalita o sa pagsasabi ng OMG o yung oh my God ng walang pagrespeto o ng walang paggalang sa pangalan ng Diyos, kundi pati na rin ang ating mga gawa o ating mga aksyon o ang ating pamumuhay bilang mananampalataya. Hindi natin namamalayan ay nalalapastangan natin ang pangalan ng Diyos. Kapatid, dala mo ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, dala-dala natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo'y mga Kristiyano. Ikaw ay Kristiyano. At ang katotohanan ay mayroong nagmamasid sa iyo. Mayroong tumitingin sa iyo. Mayroong nag-o-observe sa iyo. Hindi lang sina Elder Eric. Hindi lang si Elder Glenn. Hindi lang si Pastor Joseph. Hindi lang si Pastor John. Hindi lang si Pastor Eman. Ang nakatingin sa atin, ang nagmamasid sa atin, kundi maging ang iyong mga katrabaho, ang iyong mga kliyente, ang iyong mga kaeskwela, ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga kapitbahay, ang iyong mga kasama sa loob ng iyong tahanan. Kaya mayroon tayong responsibilidad, meron tayong tungkulin na ating maingatan ang ating mga patotoo. Responsibilidad na tayo'y maging mabuting halimbawa sa kanila. Kaya kumusta ang ating patotoo? Kumusta ang iyong patotoo bilang isang Kristiyano? Nakikita ba ang kaibahan o pagbabago dahil kay Kristo ng mga taong nakapaligid sa iyo? O masyado kang kampante, masyado kang relax. Okay lang sa iyo, hindi ka mapansin na isa kang Kristiyano. Sa kabilang banda, kung ika'y mamumuhay ng may katapatan sa harapan ng Diyos, maaaring maparangalan ng mga tao ang Diyos at maaaring maakit sila sa ebanghelyo na ating pinanghahawakan. Ang ebanghelyo ni Kristo dahil sa ating tamang o maayos na pamumuhay. Ito ang dahilan kung bakit tayo nananalangin sa unang petisyon ng Ama namin na nasa langit, pakabanalin mo ang iyong pangalan. At ito rin ang ating ginawang paksa sa ating pag-aaral.
pakabanalin ang pangalan ng Diyos. At sa ilalim nito ay ating bibigyang diin ang 2 punto. Ang una, huwag lapastanganin ang pangalan ng Diyos. Pangalawa, kundi ito'y ating parangalan. Parangalan ang pangalan ng ating Diyos. Tunghayan natin ang unang punto. Huwag lapastanganin ang pangalan ng Diyos. Sabi ng Catechism, kung kayo ay merong screenshot o na-download ninyo yung nasa Facebook page natin, meron kasi doon pinopost yung Heidelberg Catechism. Partikular sa ating pinag-aaralan, Lord's Day 47. Binanggit doon, dito sa ating Catechism, pakabanalin, luwalhatiin, at papurihan ka sa lahat mong mga gawa. Sa madaling salita, dapat tayong manalangin na matanggap ng Diyos ang kaluwalhatiang nararapat sa Kanya. Nararapat lamang sa Kanya. Tulad ng sinasabi sa Psalm 145 verse 3. Psalm 145 verse 3. Dakila ang Panginoon at sa papuri lubhang karapat-dapat at ang Kanyang kadakilaan ay hindi masukat. Marami tayong maaaring hilingin sa panalangin. Ngunit, ang pangunahing layunin natin sa ating buhay ay para sa kasikatan ng ating Panginoon. Kasikatan ng hindi ng ating pangalan, kundi ang kasikatan ng pangalan ng Diyos sa ating buhay. Na sa lahat ng ating ginagawa, hindi lang sa ating mga ginagawa, maging sa ating pagkain, sa tuwing tayo umiinom, ang lahat ng iyon ay gawin natin para sa ikaluluwalhati o ikalulugod ng pangalan ng ating Diyos. Ang Diyos ay maaaring mapapurihan sa pamamagitan ng ating isipan, sa pamamagitan ng ating mga sinasabi, sa pamamagitan ng ating mga ginagawa sa araw-araw ng ating buhay. Ngunit, sinasabi rin ng ating catechism, ng catechism mismo, siya ay maaaring malapastangan din natin sa pamamagitan ng mga nabanggit sa isip, sa salita, maging sa ating mga ginagawa. Na kahit wala kang sinasabi, na wala ang salita, maaari tayong magdala ng kahihiyan sa ating banal na Diyos. At yun ang nakita natin o napakinggan natin sa Ezekiel chapter 36. Na ang pangalan ng Diyos ay maaaring malapastangan sa maraming paraan bukod pa sa mga nabanggit na may kaugnayan sa third commandment. Ang chapter 36 ay naganap noong si Ezekiel ay nasa paglilingkod sa mga taong pinalayas ng Diyos. Kamakailan lamang ipinatapon sila sa Babylonia. Sila ay nasa pagkakabihag dahil sa mabigat na dahilan. Sapagkat kanilang tinanggihan ang Panginoon sa pinakamasamang paraan na kanilang binaliwala ang kanyang mga propeta. At sila'y nagsisamba sa mga Diyosan. At yun ay paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Ngunit ang Panginoon, sa kanyang pagkasoberano, ang sabi doon sa ating binasa kanina, kaniyang isinaalang-alang kung paano ito
nakaapekto sa kanyang reputasyon. Binanggit niya sa verse 20, na Ezekiel chapter 36 verse 20, ngunit nang sila'y dumating sa mga bansa, saan man sila dumating, kanilang nilapastangan ang aking banal na pangalan. Pinalayas ng Diyos ang Juda mula sa lupain. Ngunit ang resulta ay kalapastanganan. At hindi sa pamamagitan ng pananalita ng bayan, kundi sa pamamagitan ng kanilang gawa. Na ayon sa paliwanag ng Diyos, nakita ng mga bansa itong mga ipinatapong Israelita at sila'y mga mataas. Again, sa verse 20, sa pagsasabi ng mga tao tungkol sa kanila, ang mga ito, ang bayan ng Panginoon, ngunit kailangan nilang lumabas sa kanyang lupain. Kaya pansinin natin, ganito kakilala ang Israel, ang bayan ng Diyos, maging sa mga bansa, bilang bayan ng Panginoon, sapagkat palagi nilang inaangkin na sila'y kanyang natatanging pag-aari. Nasa kanila ang kanyang banal na kautusan sa mga tapyas na bato. Ang kanyang maluwalhating templo ay nasa kanilang lungsod. Hindi sila perpekto, ngunit may kakaiba tungkol sa bayan ng Israel at ng kanilang Diyos. Ang kasaysayan ng paglaya mula sa Ehipto, ang mga himala sa pakikipaglaban sa mga Kananeo, ang masaganang pagpapala sa lupain, lahat ng ito ay kilalang kilala ng mga bansa. Kilalang kilala sa mga bansa. Sila ay isang liwanag, kumbaga sa kadiliman. Ngunit ano ang naging bunga nito? Ang banal na lungsod ng Panginoon ay bumagsak. Ang kanyang templo ay sinunog hanggang sa lupa. At ang kanyang bayan ay dinala sa pagkakabihag. Ang mga kasalanan at karumihan ng Israel ay nagdala ng kahihiyan at pagkasira sa banal na pangalan ng Diyos, kahit na hindi nila ito tahasang sinasabi. Ang kanilang mga aksyon ay nagdulot ng malaking kalapastanganan sa pangalan ng Diyos. Nagpapakita kung paano ang kanilang buhay o kanilang pamumuhay ay sumasalamin o nagre-reflect sa kanilang relasyon sa Kanya. Ang bawat kilos na hindi ayon sa pamantayan ng Diyos ay parang isang anyo ng pamumusong na sumisira sa Kaniyang kabanalan at karangalan. Mga kapatid, binibigyang diin dito ang kahalagahan ng ating reputasyon bilang mga Kristiyano sa mata ng iba. Hindi sapat na basta sabihin nating tayo ay mga Kristiyano. Tayo ay mga mananampalataya. Mahalaga ring isabuhay natin kung ano ang ating mga turo. Kung ano ang ating mga naririnig. Kung ano ang ating napag-aaralan. Kung ano ang ating doktrinang reform. Sabi sa James chapter 1, verse 22 to 26, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang
na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ang kanyang likas na mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis, at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Kung inaakala ng sino man na siya'y relihiyoso, subalit hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong iyon ay walang kabuluhan. Ang mga tao sa paligid natin, mga kapatid, ay mas interesado sa ating mga kilos o gawa at pamumuhay natin bilang mga Kristiyano kaysa sa ating mga sinasabi. Sabi ko nga kanina, hindi lamang ang mga office bearers ang nakatingin, nagmamasid sa atin. Ang lahat ng tao sa paligid natin, ang mga tao sa sanlibutang ito, ang ating mga gawa ay dapat sumasalamin sa ating pananampalataya upang makita ng iba ang tunay na epekto ng pagiging Kristiyano natin. Huwag nating lapastanganin ang pangalan ng Diyos sa ating mga gawa, sa ating mga lakad, sa ating mga iniisip, sa ating mga sinasabi. Kundi ating parangalan ng Diyos. Ipakilala ang kanyang kaluwalhatian. Hindi lang sa loob ng iglesia o sa tuwing linggo, kundi maging sa paglabas natin. Pagkatapos nito, pagkatapos ng first at second service, papasok ang Monday, darating ang panibagong linggo, ipakilala natin ang karangalan ng Diyos sa ating buhay. Tulad ng isang magulang na nagnanais ng mabuting layunin at makabuluhang buhay para sa kanilang mga anak. Ganon din ang nais ng Diyos para sa atin. Nais niya na itutok natin ang ating mga layunin sa buhay sa isang bagay na magbibigay ng tunay na kasiyahan. At ito yung magbibigay ng tunay na kasiyahan sa atin, ang kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Ang unang petisyon na pakabanalin ang pangalan mo ay nagpapakita ng pangunahing layunin na dapat nating pagsikapan. Sa tulong at sa tulong ng Diyos, sa kaniyang biyaya, ang pagbigay ng karangalan at papuri sa Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Dito, maaari tayong bumalik muli sa ikatlong utos. At ang aral ng katekism tungkol dito, sa Lord's Day 36, pagkatapos sabihin kung ano ang hindi dapat gawin, sabi ron, hindi dapat lapastanganan o abusuhin ang pangalan ng Diyos. Ni pakikibahagi sa pamamagitan ng pananahimik o sabwatan sa kakilakilabot ng mga kasalanan ng iba. Ngayon, ang katekism ay nagsasabi kung ano ang dapat nating gawin. At ito ang dapat nating gawin. Sabi ron, at sa madaling salita,
na gamitin natin ang banal na pangalan ng Diyos na may takot at paggalang upang matuwid na maipahayag at masamba sa pamamagitan natin at maluwalhati sa lahat ng ating mga pananalita at gawa. Kung kayo nandoon sa Lord's Day 36, napakagandang ma-note natin, magandang ma-underline natin yung salitang maluwalhati sa lahat ng ating mga pananalita at gawa. Kaya ako sinasabing minsan, i-underline ninyo yung mga salita. Dahil minsan, nakakatulong yon para para maalala natin yung pinopoint. Sapagkat yun ang punto ng unang petisyon. At ito din naman ang sinasabi sa Colossians chapter 3 verse 17. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Bilang mga tao, tayo, nalikas na makasalanan at palaging or minsan laging nakahilig na sumamba sa mga Diyos-Diyosan na tila imposibleng magawa nating magbigay ng kapurihan, magbigay ng karangalan sa tunay na Diyos sa ating sariling kakayahan. Subalit, tandaan natin, posible ito dahil sa tulong na ibinibigay ng Diyos sa atin. Ang biyaya at kapangyarihan ng Diyos ang nagpahintulot o nagpapahintulot sa atin na mabuhay ng may kabanalan at tayo makapagbigay ng kapurihan, ng karangalan sa Kanyang pangalan, na sa kabila ng pagkakasala ng bayan ng Panginoon at sa pagkakahiyang dala nila sa pangalan ng Diyos o sa paglapastangan nila sa pangalan ng Diyos, hindi niya sila pinabayaan. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos kahit sa ating paglapastangan sa pangalan niya. Na madalas niyuyurakan natin ang pangalan niya. Bagkus pinili niya na iligtas sila, hindi dahil sa kanilang sariling kabutihan, kundi dahil sa kanyang sariling pangalan at reputasyon. Yun ang inisip ng Diyos. Hindi tayo. Kaya, ipinapakita nito ang pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos na handang gawin ang lahat. Handa niyang gawin ang lahat para mapanatili ang kanyang karangalan, ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kabanalan. Sabi ng Diyos, gagawin niya ito. Sabi doon sa Ezekiel chapter 36 verse 22, gagawin niya ito alang-alang, hindi para sa iyo. Hindi para sa akin, hindi para sa lahat ng tao. Hindi para sa kanino man. Sabi niya, alang-alang sa aking banal na pangalan. Ang tanong paano niya iyon ginawa? Paano niya ginawa? Sabi niya sa verse 24 to 26, narito ang sagot. Sapagkat aking kukunin kayo sa mga bansa at titipunin ko kayo mula sa lahat ng lupain at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Kayo'y magiging malinis sa lahat ninyong karumihan at lilinisin ko kayo sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso
At lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. Ganito kabuti ang Diyos. Ang Diyos ay may layuning ibalik ang kaniyang bayan, ang kaniyang iglesia, ang kaniyang anak sa kaniyang presensya at bibigyan sila ng kakayahan na masunod ang kaniyang mga kalooban, ang kaniyang mga ipinag-uutos. Ang resulta ay sa verses 35 to 38. At kanilang sasabihin, ang lupaing ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden. At ang sira, giba at wasak na mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader. Kung magkagayoy, malalaman ng mga bansa na nalabi sa palibot ninyo na akong Panginoon ay nagtayo ng mga guhong dako at tinamnan ko ang dakong sira. Akong Panginoon ang nagsalita at aking gagawin. Ganitong sabi ng Panginoong Diyos. Bukod dito pa ay hahayaan ko ang sambahayan ni Israel na humiling sa akin upang gawin ito sa kanila. Paramihin ang kanilang mga tao na parang kawan, tulad ng kawan para sa paghahandog, tulad ng kawan ng Jerusalem sa kanilang mga takdang kapistahan. Gayon mapupuno ang mga gibang bayan ng mga kawan ng mga tao at kanilang malalaman na ako ang Panginoon. Nais niya na malaman maging ng mga hintil ang tungkol sa Kanya, na siya'y dakila at banal, na siya'y dapat parangalan, na dapat siya'y luwalhatiin ang Kanyang pangalan. At ito ang paraan kung paano nila ito malalaman. Kapag nakita nila ang kaluwalhatian ng Diyos sa Israel, ang kaluwalhatian ng Diyos na nakareflect sa kanilang pagsunod, at ang kaluwalhatian ng Diyos na nakikita sa kanilang pagsamba, sa ganitong paraan ang mga bansa ay muli pang mamamangha sa awa ng Diyos at sa Kanyang kapangyarihan. Noong unang panahon, iniligtas ng Diyos ang Kanyang bayan na may layuning ipakita ang Kanyang kaluwalhatian. At ngayon, ginawa ng Diyos, inulit niya. Kanyang muling ipinakita ang Kanyang kaluwalhatian. Ipinakita niya yun. Pinakita niya ang Kanyang kadakilaan sa pamamagitan ng pagtutubos at pagpapabago sa atin sa pamamagitan ng ating tagapamagitan, ng ating tapat na tagapagligtas na si Jesucristo. Pinakita niyang muli ang Kanyang kadakilaan, ang Kanyang karangalan, ang Kanyang kaluwalhatian. Tunay na karapat-dapat siyang parangalan, awitan ng worthy is the Lamb who was slain. Sa pamamagitan ni Jesucristo, sa pagtatayo ng isang banal na bayan
para sa Kanya. Ang Titus chapter 2, verses 11 to 12, ay naglalaman ng dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay nagpapakita na dahil sa biyaya ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan. Sabi ng verse 11, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ang pangalawang bahagi ay nagbibigay ng direksyon kung paano dapat tayo mabuhay bilang mga mananampalataya. Sabi ng verse 12, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mabuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Kung ang iyong pananampalataya kay Kristo ay totoo o tunay, aminin man natin o hindi, whether you like it or not, mabubunyag ka. Mabubunyag ka. At sa pagmamasid sa atin, ang mga tao ay gagawa ng kanilang konklusyon. Hindi lamang tungkol sa atin. Silang palagi nating kasama eh. Hindi lamang ito tungkol sa atin, kundi pati na rin sa Diyos na ating sinusunod. Pati na rin sa ating Diyos na pinupuri at sinasamba sa ating buhay. Na ang Diyos na ito, nawa masabi nila, ang Diyos na nakilala mo ay tunay na napakadakila at banal. Gusto kong marinig mula sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sabi ko kanina, hindi lamang ang mga elders, ang mga pastor, o ang sino man sa iglesia, o sa mga kapatid natin sa Panginoon, ang nagmamasid sa atin. Pati ang ating mga katrabaho, mga kliyente, mga kaeskwela, mga kapitbahay, mga kaibigan, mga kasama natin sa loob ng tahanan. Magandang masabi nila, marinig ng isa sa atin na, alam mo, wala akong masabing masama sa kanya. Hanga ako, dahil kahit punong-puno siya ng pagsubok, punong-puno ng problema sa buhay, inananatili pa ring masaya. May galak sa kanyang puso. Siya'y patuloy lamang, nagpapatuloy na maglingkod. Matulungin siya sa kanyang kapwa. Magalang sa kanyang mga magulang. Matapat sa kanyang asawa. At napakabuti niyang tao. Hindi mo nga siya basta masasama sa mga kalokohan o basta masasama sa mga biruan. Natutuwa ako sa kanya dahil minsan nagbabahagi siya sa amin ng mga verses sa Bible. Naglilid siya sa amin ng prayer. Binabahagi niya ang kanyang pananampalataya, ang gospel. Pinapakilala niya sa amin kung sino si Kristo at ang mga miyembro ninyo sa iglesia. Na kayo'y nagmamahalan sa isa't isa. Nagtutulungan, nagpapasanan ng kabigatan sa isa't isa. Kaya pala! Siya'y regular na nagsisimba kada linggo sa iglesia ng Reform upang magkaroon, upang magbigay ng kaluwalhatian, ng karangalan sa pangalan ng Diyos. Yung sinasabi ko kaninang
ipakilala ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga taong nakapaligid sa atin. Na baka sila'y maakit din. Maaaring maakit din. Gusto ko ring sasabihin nila, gusto ko ring magkaroon ng kung anong mayroon sa inyo. Gusto ko ring makilala ang Diyos na nakilala ninyo, pastor. At yung maganda, nasasabihin nila, o tatanong nila, pwede po ba akong dumalo sa inyong gawain? At tayo sasagot, pwede. At dito sa iglesia, maririnig niya ang pangangaral, ang tapat na pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo na nagliligtas. Sa aking pagtatapos, sa unang petisyon, itinuro ng ating Panginoong Jesucristo kung ano ang dapat laging maging pangunahing alalahanin natin. Ito yung tanong na paano ko maipapakilala ang kaluwalhatian ng Diyos sa aking buhay, sa mga taong nakapaligid sa akin. Ito nawa ang ating naisin. Pakabanalin ang pangalan ng Diyos. Huwag lapastanganin, kundi ating parangalan. Amen. Tayo manalangin sa Diyos. Ama namin nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Hindi lamang sa aming mga salita, maging sa aming pananalita at gawa. Na ang aming mga narinig, ito'y aming maisapamuhay sa iyong tulong at sa iyong biyaya. At sa aming narinig na mabuting balita mo sa amin, na kami palaging nakahilig na magkasala, ay iyong ginawang matuwid sa iyong harapan. Na ikaw ang nagkaloob ng bagong puso, iyong pinalitan ng pusong laman. Kami yung binago sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa kanyang ginawa ng pagtutubos doon sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Nawa, O Diyos, ito'y magdulot pa sa amin ng lalo pang pasasalamat sa iyo, sa iyong napakadakilang pagliligtas sa amin. Sa iyo ang karangalan at kapurihan. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.